Good morning po, mga kapatid. Ah, ah, Isang mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, no? So, tayo nga po ay muling pinagpala ng ating Panginoon na makapagpatuloy nga po sa ating pag-aaral ng aklat ni John sa chapter 1 nga po, no? Yung prologue, no? From verses 1 to 18. So, mga kapatid, no? May mga bagay sa mundong ito na mahirap natin maunawaan sa ating isipan. Kung titignan natin ang kalawakan sa gabi at nakikita natin ang libu-libong bituin, hindi natin lubos maisip kung gaano kalawak ang sansinukob, no? Ang buong universe, cosmos. Kapag pinagmamasdan din natin ang isang sanggol na isinisilang, hindi natin lubos na may paliwanag ang himala ng buhay. Kapag sinubukan nating unawain ang lalim ng karagatan o ang lawak ng kalangitan, tunay na napapahanga tayo talaga ng lubusan. May mga misteryong nakapalibot sa atin na nagpapaalala sa atin kung gaano lamang kaliit ang ating kaalaman. Ngunit sa lahat ng mga misteryong ito, sa lahat ng mga misteryo sa mundo, may isang misteryong higit na malalim, higit na kamangha-mangha, at higit na mahalaga kaysa lahat. Ano po yun? Ito ang misteryong ating pag-aaralan sa araw na ito. Ang misteryo ng Diyos na naging tao. So, mga kapatid, hindi ito isang bagay na kayang imbentuhin lang sa isip ng tao, no? Walang religion, no? Walang mga philosophy na nagtuturo na ang Diyos na makapangyarihan ay magpapakababa. Magpapakababa at magiging isa sa atin, no? Isipin natin, no? Ang lumikha ng sansinukob ng buong universe, no, ay papasok sa kanyang sariling nilikha bilang isang maliit at munting sanggol, no? Isang katotohanang tanging ang Diyos lamang ang maaaring magpahayag sa atin. At ito mismo ang kanyang ginawa sa kanyang salita. No, bago po tayo magbasa ng dalisay na salita ng Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin at humingi sa Kanya ng Kanyang biyaya at kaawaan. Aming Amang Banal at Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa pagpapalang binigay niyo sa amin na kami makapag-aral ng iyong salita. Lord, ang dalangin namin na patnubayan niyo kami at pangunahan. Buksan niyo po ang aming mga mata sa inyong liwanag at ang aming mga tainga ay marinig nga po ng tunay ang inyong mga salita. Gayon din, Lord, buksan mo ang aming mga puso upang ang iyong mga salita ay aming tanggapin. Hindi lamang po tanggapin, kundi ito po ay maging aming buhay, ang liwanag na tanglaw sa aming daraanan. Lord, salamat nga po muli. Patnubayan niyo kami ng inyong spirito. Pinagkakatiwala na lang po namin sa inyo ang aming mga sarili sa umaga pong ito. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa John chapter 1, no? Verse 14 to 18. So sa atin pong pagpapatuloy nga ng pag-aaral sa chapter 1, no? John 1 verse 14 to 18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw,
Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Purihin ng Diyos sa pagbabasa nga po ng Kanyang salita. 5 verses, 5 sentences, mga kapatid. Ngunit sa loob po nito matatagpuan natin ang pinakamalalim na katotohanan patungkol sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig sa atin. No? Ngayong umaga, nais kong tignan natin ang 4 na pangunahing bahagi ng pag-aaral natin sa tekstong ito. Una, ang pagkakatawang tao ng salita. No? Ang Diyos na naging tao. Pangalawa, ang patotoo ni John the Baptist. Ang pagkilala sa kadakilaan ni Kristo. Pangatlo, ang kapuspusan ni Kristo. Ang walang katapusang biyaya na ating tinatanggap. At pang-apat, ang pagpapakilala sa Ama. Si Jesus ang tanging daan upang makilala ang Diyos. No? Simulan natin ang basa sa verse 14 sapagkat ito po yung pinaka puso ng ating teksto ngayong umaga. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. No? Ano po yung mapapansin nyo dito, mga kapatid? No? Yung salitang ang naging tao. Naging tao ang salita. No? Isa sa pinakamahalagang pahayag sa buong kasulatan. Malalaman po natin kung bakit. No? At kung itatranslate natin ito sa salitang Griego, ang salitang ginamit po dito ay sarx egeneto. Ibig sabihin, naging laman. Ito ang salita na naroon na, magbuhat pa ang simula. At ang salita na ito ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos, no? Gaya nga ng ating mga unang na pag-aralan, no? Ngayon, sino itong salitang ito? No? Ang salita, ang logos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No? Bakit siya tinawag na salita? Sapagkat ang salita ay ginagamit natin upang ipahayag ang ating sarili, di po ba? Upang ipaalam ang ating iniisip at niloloob. Kapag gusto mong malaman kung ano ang nasa isip at puso ng tao, kailangan mong pakinggan ang kanyang mga salita, di po ba? Dahil kung walang salita, mananatiling isang misteryo siya sa iyo. Gayon din naman si Jesus, mga kapatid, si Jesus ang salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan niya, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Si Jesus ang nagsasabi sa atin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. Kung walang salita, ang Diyos ay mananatiling hindi natin kilala. Ngunit, purihin ng Diyos, ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus, ang salita ay nagkatawang tao. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon. No? Ang Diyos na Espiritu ay nagkaroon ng katawang tulad ng sa atin. Ang hindi nakikita ay naging nakikita. Ang hindi nahahawakan ay naging nahahawakan. Ang hindi naririnig ay naging naririnig, no? Isipin nyo to kung gaano ito kamangha-mangha, no? Ang Diyos na lumikha ng mga bundok
ay naging isang maliit na sanggol na kailangang kargahin ng kanyang ina. Ang Diyos na nagpakain sa Israel ng mana sa ilang ay nakaranas ng gutom sa disyerto. Ang Diyos na nagbigay ng tubig mula sa mga bato ay nakaranas ng pagkauhaw sa krus. Ang Diyos na hindi kayang tignan ng mga anghel ng harapan ay dinuraan at sinampal ng mga makasalanan. Ang Diyos na umahawak ng sansinukob sa kanyang mga kamay ay ipinako ang mga iyon sa kahoy. Iisip niyo po ba yun? Bakit niya ginawa ito? Bakit nagpakababa ang Diyos ng ganito? Ang sagot ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, no? Ang Diyos ay hindi naging tao upang ipakita lamang ang kanyang kapangyarihan. Siya ay naging tao. Bakit po? Upang iligtas tayo. Ang sabi nga sa Heidelberg Catechism, ang ating tagapamagitan ay dapat na tunay na tao. Tagapamagitan ay dapat tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay dapat tunay na Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang pagka-Diyos ay madala niya ang buong bigat ng puot ng Diyos, Ama. At makamit, maibigay sa atin para sa atin ang katuwiran at buhay. Siya ay dapat tunay na tao upang sa pamamagitan ng kanyang pagkatao ay mabayaran niya ang kasalanan ng tao. Ba? Kung si Jesus ay Diyos lamang at hindi tao, hindi siya maaaring mamatay para sa ating mga kasalanan, do? Dahil alam natin na ang Diyos ay eternal. Siya ay walang hanggan. At siya ay hindi namamatay. At kung si Jesus ay tao lamang kagaya natin at hindi Diyos, ang kanyang kamatayan ay walang sapat na halaga upang tubusin ang hindi mabilang na mga kasalanan ng kanyang bayan. Kailangan siyang maging ganap na Diyos at ganap na tao. Dalawang likas sa isang persona. Ito, mga kapatid, ang misteryo ng pagkakatawang tao. Hindi natin ito lubos na mauunawaan, ngunit ito ang ating pinaniniwalaan dahil ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Gaya nga ng sabi ni Athanasius, ang dakilang ama ng iglesia na nagtatanggol ng doktrinang ito laban sa mga maling pananampalataya, ang Diyos ay naging tao upang ang tao ay maging sa Diyos. Hindi tayo naging mga Diyos sa kalikasan, ngunit tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Tumahang kasama namin. Pansinin nyo, no, mga kapatid, yung mga sumusunod na salita. At tumahang kasama namin. Sa salitang Griego, ito ay eskinosen, na literal, no? Literal na nangangahulugang nagtabernakulo o naglagay ng tolda sa gitna natin. Ito ay isang napakagandang larawan na may malalim na koneksyon, no, sa lumang tipan. Noong panahon ni Moises, ang Diyos ay tumahan sa gitna ng Israel, no? Sa pamamagitan ng tabernakulo. Isang tuldang sambahan na itinayo sa eksaktong tagubilin ng Diyos. Ayon nga sa aklat ng Exodo, mababasa natin kung paanong ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumababa sa tabernakulo. Nakakamangha po, di ba? Na ano pat kahit si Moises ay hindi makapasok dahil nananatili sa tuldang tipanan ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa loob ng tabernakulo, sa dakong kabanal-banalan, naroon ang presensya ng Diyos sa pagitan ng mga kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ngunit, may makapal na tabing, no,
na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang mga tao ay hindi maaaring lumapit ng direkta. Ang punong saserdote lamang ang maaaring makapasok. At iyon ay isang beses lang kada isang taon. No? Sa araw lang ng pagtubos, na may dalang dugo ng handog para sa kanyang sariling kasalanan at sa kasalanan ng bayan. Ngunit ngayon, mga kapatid, sa pagkakatawang tao ni Kristo, ang Diyos ay nagtabernakulo sa gitna natin sa isang bagong paraan. Hindi na sa likod ng tabing, hindi na sa isang gusaling gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos mismo ay naglakad sa ating mga lansangan. Siya ay kumain kasama natin. Siya ay nagsalita sa atin ng harapan. Siya ay humipo ng mga may sakit. Siya ay yumakap ng mga bata. Ang Diyos ay naging malapit, hindi na malayo, hindi maabot. Panginoon, mga kapatid, ito yung ating Diyos na sisilbihan. Ito ang Diyos ng Kristyanismo, no? Hindi siya isang malayong Diyos na walang pakialam sa atin. Naalala ko noon, may kanta. At naalala ko din, kung tama yung pag-aalala ko, naipreach to ni Pastor Alfred eh. May kanta noon, God is watching us from a distance. Hindi po. Siya ay kasama natin. Siya ay kasama na natin. Ang Diyos, banal na Espiritu, ay narito na at kasama na natin. Magpakailanman. Hindi siya isang Diyos na nakaupo lamang sa langit at pinanonood tayo mula sa malayo. Siya ay isang Diyos na bumaba sa atin. Nakisalamuha sa atin, naranasan ang ating mga hirap, ang ating mga luha, ang ating mga tukso, ang ating mga sakit. Ang Diyos na ito ay malapit sa atin. Ang Diyos na ito ay nauunawaan tayo. Malayong-malayo po doon sa sinasawag na yung sikat na kanta, no? Na God is watching from us from a distance. Hindi po. Ngayon, bumalik po tayo sa verse 14. Sinabi ni Juan sa verse 14, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ang salitang kaluwalhatian sa Biblia ay tumutukoy sa bigat, sa kahalagahan, sa kadakilaan ng Diyos. Ito ang kanyang kabanalan, ang kanyang kamahalan, ang kanyang kagandahan na nakasisilaw sa paningin. Sa lumang tipan, ito ay madalas na inilalarawan bilang isang maningning na ulap o apoy na bumababa sa tabernakulo o sa templo o yung tinatawag na Shekinah glory. Ngunit isipin nyo ito mga kapatid, no? Paano nakita ni Juan at ng ibang mga alagad ang kaluwalhatian ni Kristo? Si Jesus ay hindi naman napapaligiran ng mga nakasisilaw na liwanag sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Di po ba? Hindi siya naglalakad na may koronang ginto at mamaharlikang kasuotan. Siya ay mukhang ordinaryong tao, kagaya po natin. Siya ay kumakain, natutulog, napapagod, at umiiyak tulad natin. Nasaan ang kanyang kaluwalhatian? Nasaan ang kaluwalhatian ni Jesucristo? Ang sagot po ni Juan dito, ang kaluwalhatian ni Jesus ay ang kanyang pagiging puspos ng biyaya at katotohanan. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang karakter, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa,
Ito ay ang kaluwalhatian ng kababaang loob. Ito ay ang kaluwalhatian ng pag-ibig na nag-aalay sa sarili. Ito ay ang kaluwalhatian ng kabanalan na humahatak sa mga makasalanan, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa kilos at sa salita ng isang tao. Nakita nila ang kanyang kaluwalhatian ng kanyang patahimikin ng bagyo sa pamamagitan lamang ng isang salita. Kamangha-mangha. Nakita nila ito ng kanyang buksan ang mga bulag, ang mga mata ng mga bulag at palakarin ng mga pilay. Nakita nila ito ng kanyang patawarin ang babaeng nahuli sa pangangalun niya at sabihing, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Nakita nila ito ng kanyang tawagin si Lazaro mula sa libingan matapos ang 4 na araw. Ang kanyang kaluwalhatian ay ang kanyang ganap na kabutihan, kapangyarihan at pag-ibig na kumikilos para sa kapakanan ng mga tao. Ngunit mga kapatid, ngunit ang pinakamataas na pagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo ay hindi rin nangyari noong ang kanyang muka ay nagbago ng anyo at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti pag-ahon niya sa bundok nung sila nga ay manalangin. Ang pinakamataas na pagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo ay nangyari noong siya ay nakabitin sa krus. Sa krus, ang biyaya at katotohanan ay nagtagpo sa pinakadakilang paraan. Ang katotohanan ay humingi ng kaparusahan para sa kasalanan. Ang biyaya ay naglaan ng tagapagligtas upang tanggapin ang kaparusahang iyon para sa atin. Ang krus ay mukhang kainaan at kahihiyan sa paningin ng mundo. Ngunit ito ang pinakamataas na pagpapakita ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi isang kaluwalhatiang nakasisilaw sa pisikal na mata, kundi isang kaluwalhatiang nagliligtas ng kaluluwa at nagbubukas ng daan pabalik sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ngayon, puspos ng biyaya at katotohanan. Pansinin niyo ang dalawang salitang ginamit ni Juan upang ilarawan si Jesus. Biyaya at katotohanan. No, ang dalawang ito ay hindi mapaghihiwalay. Ang biyaya na walang katotohanan ay hindi tunay na biyaya. Dahil kung sasabihin ng Diyos, hindi bali na ang inyong mga kasalanan, papapasukin ko pa rin kayo sa langit. Hindi po yun biyaya, mga kapatid. Iyon ay kawalan ng katarungan. Ang Diyos ay magiging sinungaling kung gagawin niya yun. Dahil sinabi niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang isang hukom na hayaan lang makalaya ang isang nahatulang kriminal ng walang kabayaran, anong tawag doon? Ay isang hukom na walang katarungan at hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Ang Diyos ay hindi maaaring maging Diyos ng pag-ibig kung hindi muna siya Diyos ng katarungan. Ngunit ang katotohanan na walang biyaya ay hahantong lamang sa kawalan ng pag-asa. Kung sasabihin lamang ng Diyos ang katotohanan, kayo ay mga makasalanan at nararapat lang kayong maparusahan. Walang sino man sa atin ang maliligtas. Di po ba? Dahil ang katotohanan lamang ang hahatol sa atin. Ang batas ay mabuti, ngunit ang batas ay walang kapangyarihang magligtas.
Ito ay nagpapakita lamang ng sakit, ngunit hindi nagbibigay ng lunas. Ngunit, kay Jesucristo, ang biyaya at katotohanan ay ganap na nagkakaisa. Ang katotohanan ay nagpapakita ng alin? Ng ating kasalanan. Ang biyaya ay nag-aalis ng ating kasalanan. Ang katotohanan ay humihingi ng kabayaran. Ang biyaya ay naglalaan ng kabayaran. Ang katotohanan ay nagsasabing tayo ay dapat mamatay. Ang biyaya ay nagsasabing si Kristo ay namatay para sa atin. Sa krus. Sa krus, mga kapatid, ang biyaya at katotohanan ay nakamtan. Ang katarungan ng Diyos ay nasiyahan at ang kanyang pag-ibig ay napadama. Napakaganda nga po ng sinasabi ng Reformed theologian na si J.I. Packer. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig na kumikilos upang iligtas ang mga taong hindi karapat-dapat. Ito ay hindi lamang isang damdamin, no? Ito ay isang pagkilos. Kumilos ang Diyos. Hindi lamang sinasabi ng Diyos na mahal na tayo. Ipinadala pa niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para sa atin. Oh? Ngayon, buksan po natin ang mga Biblia sa verse 15 naman. Oh? Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw. Siya yaong aking sinasabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin. Oh? Si Juan Bautista o John the Baptist ay isang kakaibang tao. No? Siya ay naninirahan sa ilang. Ang kanyang damit ay gawa sa balahibo ng kamelyo. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot-pukyutan, no? Kakaiba siya. Siya ay hindi isang tao na naghahangad ng karangyaan o katanyagan. Siya ay isang propeta ng Diyos na may isang misyon. Ihanda ang daan para sa darating na Mesiyas, si Jesucristo. No? Sa talatang ito makikita natin si Juan na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. No? At pansinin nyo mga kapatid, ang paraan kung paano siya nagpatotoo. Siya ay sumigaw. Hindi ito isang mahinahong pagpapahayag. Hindi siya bumulong. Ito ay isang malakas na sigaw na nagpapahayag ng isang napakahalagang katotohanan. Hindi siya natakot sa sasabihin ng mga Pariseo o ng mga pinuno ng bayan. Buong tapang niyang ipinahayag kung sino si Jesus sa harap ng lahat. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin. Ang sinabi ni Juan, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin. No? Isipin niyo paano ito mangyayari, mga kapatid. Kung si Jesus ay dumating pagkatapos ni Juan, paano siya naging una kay Juan? No, ang sagot makikita po natin sa mga susunod na salita. Sapagkat siya'y nauna sa akin. Si Juan ay nagsasalita patungkol po sa walang hanggan. Sa walang hanggang pag-iral o existence ni Jesus. Bagamat sa panahon, si Jesus ay isinilang mga 6 na buwan pagkatapos ni Juan Bautista, no? Mas matanda si Juan Bautista ng 6 months kay Jesus Christ. Ayon sa pagkakasunod-sunod nga sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa katunayan, si Jesus ay nauna sa lahat ng bagay. Siya ang salitang nasa Diyos magbuhat sa pasimula pa. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay.
Si Juan ay isang nilalang lamang. Si Jesus ang lumikha. Ito ay isang napakahalagang patotoo tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, mga kapatid. Hindi siya isang ordinaryong propeta lamang. Hindi siya isang ordinaryong guro. Siya ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ang walang hanggan na pumasok sa panahon. Ang lumikha ay umiiral na bago pa man ang Bethlehem. Bago pa man ang sanlibutan. Ngayon, pansinin din natin ang kapakumbabaan ni John the Baptist. Dahil sa panahong iyon, si Juan ay napakasikat. Maraming tao ang lumalapit sa kanya upang magpa-bautismo. Maaari sana niyang angkinin ang katanyagan o ang kasikatan para sa kanyang sarili. Maaari sana niyang sabihin, ako ang Mesiyas. Ngunit hindi niya ginawa yun. No? Sa halip, itinuro niya ang mga tao kay Jesus. Sinasabi nga sa John chapter 3 verse 30, siya ay kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. Ito, mga kapatid, ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ang ating layunin ay hindi itaas ang ating sarili. Ang ating layunin ay itaas si Kristo. Ang ating misyon ay hindi magkaroon ng maraming tagasunod. Ang ating misyon ay ituro ang mga tao sa tagapagligtas. Tulad ni John the Baptist, dapat tayong maging tinig ng mga sumisigaw sa ilang sa mundong ito na nagtuturo sa mga tao, palayo sa ating sarili at palapit kay Jesucristo. Ngayon, sa verse 16 to 17, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Ngayon, sa verse 16 nga, mayroon tayong isa sa pinakamagandang pangungusap sa buong Biblia. Sinasabi ni Juan dito, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ngayon, mga kapatid, isipin nyo, Pag-isipan natin mabuti ang mga salitang ito. Una, mula sa kanyang kapuspusan, si Kristo ay hindi nagkukulang ng anuman. Sa kanya, ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawang tao. Ayon sa Colossus 2, verse 9. Sapagkat sa kanya ay naninirahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Makatuwid, siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Tulad ng sinabi sa verse 14. Siya ay puspos ng karunungan, puspos ng kapangyarihan, ng kabutihan. Ang kapuspusang ito, mga kapatid, ay hindi gaya ng kapuspusan ng tao na limited lang at panandalian. Ang kapuspusan ni Kristo ay walang hanggan, walang hangganan at hindi nauubos. Ito ay tulad ng isang karagatang walang katapusan. Tulad ng isang bukal na walang tigil sa pag-agos. At mula sa kapuspusang ito, tayo ay tumanggap. Ito ay isang bagay na dapat natin pakatandaan, mga kapatid. Hindi tayo pumunta kay Kristo na may dalang anumang mabuti. Tayo ay mga pulubi na walang anumang maibibigay. Tayo ay mga makasalanan na walang karapatan. Ngunit sa kanyang biyaya, tayo ay binibigyan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi tungkol sa kung anong ginagawa natin para sa Diyos.
kundi tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo. Ang ating kaligtasan ay mula sa kanyang kapuspusan, hindi mula sa ating mga gawa. Hindi mula sa ating kabutihan. Hindi mula sa ating pagsisikap. Ito lahat ay mula sa Kanya. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kapuspusan ni Kristo? Ito ay nangangahulugan na si Jesus ay may ganap na kasaganaan sa lahat ng bagay na kailangan natin para sa kaligtasan at buhay na may kabanalan. Si Jesus ay hindi nagkukulang. Siya ay hindi limitado. Siya ay sapat. Iisipin yung isang malaking karagatan. Ang karagatan ay hindi mauubos na tubig. Kahit gaano karaming balde ang kunin mo mula rito, ang karagatan ay hindi nauubusan. Kahit gaano karaming ulan ang sumingaw pa mula rito, ang karagatan ay nananatiling malalim at malawak. Ganyan si Kristo, mga kapatid. Ang kanyang biyaya ay hindi nauubos. Siya ang bukal na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Ang kanyang awa ay hindi nagkukulang. Ito ay bago tuwing umaga. Hallelujah. Ang kanyang pag-ibig ay hindi humihina. Ito ay nananatiling malakas at tapat. Siya ay kasapatan para sa lahat ng ating pangangailangan. Maging kahapon, ngayon, at magpakailanman. Itong salita ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. No? Ito ay isa sa pinakamagagandang mga salita sa Biblia, mga kapatid. Sa Griego, ang literal na kahulugan nito ay biyaya laban sa biyaya. O biyaya na pumapalit sa biyaya. Ito ay ang biyaya na naglalarawan ng isang walang katapusang daloy ng biyaya mula sa Diyos. Ito hindi lamang isang biyaya na ibinigay minsan at natapos na. Hindi po. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng patuloy na pagtanggap. Tinanggap natin ang biyaya ng pagtubos noong tayo ay unang sumampalataya, di po ba? At pagkatapos noon, patuloy tayong tumatanggap ng biyaya ng pag-aampon bilang mga anak ng Diyos, gaya na napag-aralan natin. Pagkatapos ang biyaya ng pagpapabanal na unti-unting nagbabago sa atin. Pagkatapos ang biyaya ng pag-iingat na siyang nag-aalaga at pumoprotekta sa atin. Pagkatapos ang biyaya ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Pagkatapos ang biyaya ng lakas sa panahon ng kahinaan. Pagkatapos ang biyaya ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Bawat sandali, bawat paghinga, tayo ay tumatanggap mula sa kanyang kapuspusan. Napakaganda, mga kapatid. Isipin nyo ang mga alon sa dalampasigan. No? Ang alon ay dumarating at bago pa man yun tuluyang bumalik o umurong ay may kasunod pang panibagong alon. Ganyan ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ito nauubos. Hindi ito humihinto. Sa bawat pangangailangan mayroong panibagong biyaya. Sa bawat pagsubok may panibagong lakas. Sa bawat pagkakasala may panibagong kapatawaran para sa mga nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay may katiyakan. Ang ating kaligtasan ay hindi nakadepende sa ating kakayahang panghawakan ng Diyos, kundi sa Kanyang paghawak sa atin. At siya, mga kapatid, ay hindi bumibitaw. Ngayon, nais kong tanungin ka, kapatid, nabubuhay ka ba sa katotohanan ito? O ikaw ay nabubuhay na parang ang biyaya ng Diyos ay limitado?
na kailangan mong itabi at tipirin. Hindi po. Ang biyaya ng Diyos ay sagana. Ito ay sobra-sobra. Ito ay higit pa sa ating mga pangangailangan. Sabi nga ni Pablo sa Efeso, chapter 3, verse 20, ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang problema ay hindi ang kakulangan sa panig ng Diyos, kundi ang kakulangan ng ating pananampalataya upang tumanggap. Buksan natin ang ating mga kamay at tumanggap mula sa Kanyang kapuspusan. No? Anong ibig sabihin po nito sa practical na buhay, mga kapatid? Ibig sabihin, kapag nakatanggap ka ng isang biyaya mula sa Diyos, hindi po yun ang katapusan. May susunod pa. At pagkatapos noon, may susunod pa. Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang beses na pangyayari lamang. Hindi po ito one time lang. Ito ay isang patuloy na pagbuhos ng biyaya. Araw-araw, oras-oras, at bawat sandali. Ang biyaya ng pagpapako sa krus ay sinundan ng biyaya ng pagkabuhay na muli. Ang biyaya ng pagkatubos ay sinundan ng biyaya ng pag-aampon bilang maanak. Ang biyaya ng pag-aaring ganap ay sinundan ng biyaya ng pagpapabanal. At ang biyayang pagpapabanal ay susundan ng biyaya ng pagluluwalhati sa langit. Ito ay biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya at walang katapusan ito. Napakagandang mga katotohanan po ito, mga kapatid. Ngayon, sa verse 17, gumawa si Juan ng isang mahalagang pagkukumpara. Pagkukumpara sa pamamagitan ni Moises at ang kautusan. Pansinin niyo po ito, no? Ang kautusan ay ibinigay. Ito ay mula sa Diyos, no? Ngunit ito ay panlabas na bagay. Ibinigay, no? Ay ganyan, ibinigay. Isang kodigo, isang listahan ng mga utos na nakasulat sa mga tapyas na bato. Ang kautusan ay tunay na mabuti, banal at matuwid, ayon nga sa Roma, chapter 7, verse 12. Ito ay ang perpektong salamin na nagpapakita ng pamantayan ng Diyos at naghahayag ng Kanyang kalooban. Ngunit, ang kautusan ay may limitasyon lamang. Bakit po? Ito ay walang kakayahang magligtas sa atin. Sapagkat ang kautusan ay nagpapakita lamang ng ating kasalanan. Di ba? Ngunit hindi nito kayang linisin ang kasalanang iyon. Ang kautusan ay tulad nga po ng isang salamin na nagpapakita ng dumi sa ating mga muka. Ngunit hindi mo maaaring gamitin ang salamin upang hugasan ang iyong muka. Ang kautusan ay nagsasabi sa atin kung ano ang mali. Ngunit hindi nito kayang bigyan tayo ng lakas upang gawin ang tama. Sinasabi ng kautusan, huwag ka magnanakaw, huwag ka mangangalunya. Ngunit hindi nito kayang baguhin ang pusong magnanakaw. Sinasabi ng kautusan, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ngunit, hindi nito kayang lumikha ng pusong umiibig sa Diyos. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit kailangan natin. Kung bakit kailangan natin ng higit pa sa kautusan. Kailangan natin ng isang bagay na hindi lamang magtuturo, kundi magliligtas. Kailangan natin ng biyaya. At ang biyayang ito ay hindi dumating sa pamamagitan ni Moises. Ito ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngayon, pansinin po ninyo, no, ang pagkakaiba ng pandiwa, no, action words, no, verb. So, ibig sabihin, pansinin ang pagkaiba ng pandiwang ginamit. Ang kautusan ay ibinigay.
Ang ibinigay, ito ay isang regalo. Oo, ngunit ito ay isang panlabas, no? Na pamantayan lamang. Ngunit, ang biyaya at katotohanan ay dumating. Napakalalim. Sila ay naging personal. Naging nakikita. Naging nararanasan sa persona ni Kristo. Di po ba? Pumarito. Ang kautusan ay nasusulat sa mga tapyas na bato. Ang biyaya at katotohanan ay nabuhay sa isang tao. Ang kautusan ay pinahayag sa pamamagitan ng salita. Ang biyaya at katotohanan ay pinahayag sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ng anak ng Diyos. Ang kautusan ay nagmula sa kamay ni Moises, isang lingkod ng Diyos. Ang biyaya at katotohanan ay nagmula sa persona ni Hesukristo, ang mismong anak ng Diyos. Ito ang malaking pagkakaiba, mga kapatid, ng religion at ng ebanghelyo. Ang relihiyon ng tao, ang lahat ay nagsasabi, sundin mo ang mga tuntunin. Gawin mo ang iyong makakaya. Maging mabuting tao ka lang, no? Maliligtas ka. Ito ang mensahe ng lahat ng relihiyon sa mundo. Ito ang natural na hilig ng mga puso ng tao. Di ba? Ang isiping siya'y may magagawang mabuti upang tanggapin ng Diyos. Ngunit, ang ebanghelyo ay ibang-iba. Ang ebanghelyo ay nagsasabi, si Kristo ay sumunod para sa iyo, para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Si Kristo ay muling nabuhay para sa iyong pag-aaring ganap. Manampalataya ka lamang sa Kanya at maliligtas ka. Ang relihiyon ay tungkol sa ating mga gawa para sa Diyos. Ang ebanghelyo ay tungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin, kay Kristo. Ang relihiyon ay nagdudulot ng pagmamataas sa mga nagtatagumpay at kawalan ng pag-asa sa mga nabibigo. Ang ebanghelyo ay nagdudulot ng kapakumbabaan sa lahat at nagbibigay ng katiyakan sa mga sumasampalataya. Purihin ang Diyos. Ngayon ay dumako tayo sa uling talata ng ating teksto, no? Sa verse 18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. No? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ito ay simple at direktang pahayag. Walang sino mang tao kailanman ang nakakita sa Diyos Ama ng harapan. Dahil alam natin ang Diyos ay Espiritu. Ayon nga sa John 4:24, Ngayon naman, tayo ay dumako saglit at basahin ng unang Timoteo 6, verse 16. Unang Timoteo, chapter 6, verse 16, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggan. Amen. Ang kanyang kalwalatian ay lubhang maningning. Ang kanyang kabanalan ay lubhang dalisay, na walang taong makatatagal sa kanyang harapan at mabubuhay. Noong panahon ng lumang tipan, no? May mga pagkakataong nagpakita ang Diyos
sa anyo ng isang anghel o sa pamamagitan ng isang pangitain. Ngunit ang mga ito ay mga pagpapakita lamang. Pagpapakita lamang ng kanyang kaluwalhatian. Hindi po ito ang buong diwa ng Diyos. Nang makiusap si Moises sa Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Anong naging tugon ng Diyos kay Moises? Sinabi ng Diyos sa kanya sa Exodo 33:20, Moises, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat walang taong makakakita sa akin at mabubuhay. Pinayagan lamang ng Diyos na makita ni Moises ang kanyang likuran. Pagkatapos natakpan siya ng kanyang kamay. Kaya't paano natin makikilala ang Diyos? Paano natin malalaman kung sino siya? Kung ano ang kanyang katangian, kung ano ang kanyang kalooban, ang sagot ay makikita natin sa ikalawang bahagi ng talata. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama. Napakagandang paglalarawan ng relasyon sa pagitan ng Ama at ng anak. No? Ang salitang anak sa Griego, monogenes, na nangangahulugang natatangi, kaisa-isa, walang katulad. Si Jesus ay hindi isang anak sa paraang tayo ay mga anak ng Diyos, ha? Linawin natin, mga kapatid. Tayo ay mga anak sa pamamagitan ng pag-aampon, ng adoption. Sa pamamagitan ng biyaya. Si Jesus ay hindi isang estranghero sa Diyos. Si Jesus ay ang tanging anak. He is the only begotten Son of God. Siya ay may kaalaman sa Ama na hindi taglay ng sino mang nilalang. Siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Sabi nga po sa John 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. At dahil si Jesus ay nasa kandungan ng Ama, siya lamang ang may kakayahang magpakilala sa Ama sa atin. Si Jesus ay ang tanging anak na mula sa walang hanggan ay nasa kandungan ng Diyos Ama. Siya ay may kaalaman sa Ama na hindi taglay ng sino mang nilalang. No? Gaya ng sinasabi sa Mateo 11:27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng Ama. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpapahayagan niya. Si Jesus ay nasa Ama, at ang Ama ay nasa Kanya. Iisa sila sa diwa, iisa sila sa kapangyarihan at sa kaluwalhatian. At dahil si Jesus ay nasa kandungan ng Ama, siya lamang ang may kakayahang magpakilala sa Ama para sa atin. No? Ngayon, ang nagpakilala sa Kanya, no? Pansinin po ninyo ang ginamit dito, no? Kung isasalin sa Greek ay ang salitang nagpakilala ay exegesato. Na siyang pinagmulan, no, ng salitang exegesis. Nagpakilala. Exegesato, exegesis. O pagpapaliwanag. Si Jesus ang buhay. Pakinggan nyo. Si Jesus ang buhay na paliwanag ng Diyos. Siyang nagpakita sa atin kung sino ang Diyos. Kung nais mong malaman kung ano ang Diyos, tumingin ka kay Jesus. Kung nais mong malaman kung paano mag-iisip ang Diyos, pakinggan mo ang mga salita ni Jesus. Kung nais mong malaman kung paano nagmahal ang Diyos, pagmasdan mo kung paano nagmahal si Jesus. Paano niya kinausap ang babaeng Samaritana sa tabi ng balon? Paano niya pinatawad ang babaeng nahuli sa pangangalon niya? Paano niyang hinugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad?
Paano niya pinakain ng 5,000? Paano niya pinagaling ang mga may sakit? Paano niya ibinigay ang kanyang buhay sa krus para sa kanyang mga kaaway? Si Jesus ang perpektong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ayon nga sa Colossus chapter 1:15. Ngayon, ito ang pinakamahalagang katotohanan sa buong buhay mo. Ating basahin ang mga talata, kapatid. Sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga Gawa 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. John 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Puri ng ating dakilang Diyos. At kung ating sasaliksikin pa ang banal na kasulatan, mga kapatid, marami pa tayo makikitang mga patunay na si Kristo lamang ang tanging daan patungo sa Diyos Ama. Ang lahat ng katuruan at katotohanan, nagtuturo lamang walang iba, kundi kay Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, na siyang bugtong na anak ng Diyos. Again, mga kapatid, walang ibang daan upang makilala ang Diyos. Walang ibang reliyon, filosofiya, katuruan, walang ibang guro, walang ibang landas. Si Jesus lamang. Siya ang tanging anak na nasa kandungan ng Ama. Siya lamang ang nagpakilala sa Ama. Kung wala si Jesus, ang Diyos ay mananatiling isang misteryo. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay nagpakilala. Napakilala. Ang Diyos ay naging malapit. Ang Diyos ay naging Ama natin. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi na natin kailangan mangapa sa kadiliman. Nakita na natin ang mukha ng Diyos. At ang mukha na iyon ay ang mukha ni Hesukristo. At ngayon, dumako tayo sa huling talata, sa verse 18. Sinasabi, walang sino man nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Mama, minamahal na kapatid, ang talatang ito talagang nagbibigay ng diin sa isang napakalagang katotohanan. No? Ang Diyos ay hindi natin maaaring makita o marating sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan. Imposible. Ang Diyos ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Siya ay Espiritu. Ang ating mga mata na makalaman ay hindi maaaring tumingin sa Kanya at mabuhay. Kahit si Moises nga, na nakapag-usap pa ng harapan sa Kanya, no? Hindi nakita ang Kanyang muka. Ang Diyos ay lubos na banal. At tayong lahat ay lubos na makasalanan sa Kanyang harapan. Mayroong malaking bangin sa pagitan natin at ng Diyos. At walang sino mang tao ang maaaring tumawid sa bangin na iyon. Ngunit, purihin ng Diyos. Ang talata nga hindi nagtatapos sa walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ito ay mayroong kasunod na punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ito ang dakilang solusyon ng Diyos sa ating problema. Ang isa na nasa pinakamatalik na pakikipag-isa sa Ama, ang isa na nakakaalam ng lahat tungkol sa Diyos sapagkat siya ay mismong Diyos. Siya ang bumaba mula sa langit upang ipakilala ang Diyos para sa atin.
No? Mga kapatid, wala nang ibang paraan muli upang ipakilala ang Diyos, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Lahat ng haka-haka ng mga tao tungkol sa Diyos ay kulang at kadalasan ay mali. Ang filosofiya ay hindi magdadala sa atin sa Diyos. Ang mga gawahing reliyon ay hindi makakapagpakilala sa atin ng Diyos. Ang ating sariling konsensya ay hindi po sapat. Tanging si Jesucristo lamang ang ganap at tiyak na kapahayagan ng Diyos. Siya ang salita, ang logos ang mismong pahayag ng Diyos. Kung nais mo magkaroon ng relasyon sa Diyos, ito ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Siya ang daan. Walang sino man makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Ngayon, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sinimulan natin ang sermong ito sa pagsasabing may mga misteryo sa mundong ito na mahirap maunawaan. At marahil pagkatapos ng lahat ng ating pagsusuri, ang misteryo ng Diyos na naging tao ay nananatiling napakahirap unawain. Kung papaano ngang ang walang hanggan ay naging isang sanggol, kung papaano ngang ang makapangyarihan sa lahat ay naging mahina, kung papaano ngang ang Diyos ay maaari maging tao at manatiling Diyos. Mga kapatid, hindi natin kayang lubusang sagutin ang mga tanong na ito sa pamamagitan lamang ng ating mga isipan. Gaya ng kasabihan sa Latin, finitum non capax infinity. The finite cannot contain, grasp, or comprehend the infinite. Ang may hangganan ay hindi kayang sumuklaw o umunawa sa walang hanggan. Naalala ko to nung una kong marinig mga katagang ito mula kay R.C. Sproul. Talagang labis akong namangha at humanga. At nang sinaliksik ko ang kahulugan nito, natuklasan ko kung gaano talaga ito katotoo. Napakalaki ng agwat ng Diyos at ng tao. Ang may hangganan ay hindi kayang lubusang maunawaan ng walang hanggan. Ayon nga sa Roma 11:33, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Isaiah 55:9, sapagkat kung papaano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking pamamaraan na higit na mataas kaysa sa inyong pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Again, mga kapatid, hindi natin kailangan maunawaan ang lahat upang manampalataya. Ang kailangan natin ay hindi isang kumpletong paliwanag. Ang kailangan natin ay isang sapat na tagapagligtas. At iyan mismo ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ang salita ay naging tao at tumahang kasama natin. Siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. Mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat. At siya ang tanging anak na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi na isang malayong misteryo. Ang Diyos ay naging malapit. Ang Diyos ay naging nakikita. Ang Diyos ay naging tao. At ang kanyang pangalan ay Jesus. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos nating maunawaan ang mga dakilang katotohanan ito, tunay na mga dakilang katotohanan, papaano natin ito isasabuhay? Ano ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang mga Kristiyano? Una,
Una, ito ay tumatawag sa atin sa pagsamba. Kung ang Diyos na salita ay naging tao at tumahang kasama natin, kung ang kanyang kaluwalhatian ay puspos ng biyaya at katotohanan, kung tayo ay nakatanggap mula sa kanyang kapuspusan, wala na tayong ibang magiging tugon kundi ang magpasalamat, magpuri at sumamba sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala. Ang tunay na pagsamba ay ang pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin. At ang pagtugon ng may kapakumbabaan at ng may buong kagalakan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang masinsinang pangangaral ng salita. Sa pamamagitan ng salita, si Kristo ay pinapakita sa atin. At habang siya ay ating nakikita, tayo ay nababago. Patungo saan? Tayo ay nababago mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Tayo ay pumapasok sa harapan ng Diyos upang makita ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pasasalamat. Ito ang puso ng ating pagsamba. Tayo ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ikalawa, ito ay tumatawag sa atin sa pagpapakumbaba. Ang lahat ng ating tinanggap ay mula sa Kanyang kapuspusan lamang. Wala tayong may pagmamalaki. Ang ating kaligtasan ay gawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Tayo ay pinili ng Ama bago pa itatag ang sanlibutan. Tayo ay tinubos ng Anak sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Tayo ay tinatawag at binabago ng banal na Espiritu. Walang puwang ang pagmamataas sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Ang biyayang sinundan pa ng ibang biyaya. Ang nagpapaalala sa atin na tayo ay mga pulubi lamang, na patuloy na umaasa sa kagandahan ng loob ng Diyos na nagbigay ng Kanyang awa at biyaya sa atin. Ang bawat mabuting bagay na mayroon tayo, bawat tagumpay sa tukso, bawat bunga ng Espiritu, ang lahat ng ito ay biyaya. Kaya mamuhay tayo sa patuloy na pag-asa sa Diyos, na kinikilala na kung wala siya, wala tayong magagawa. Ikatlo, ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Maraming Kristiyano ang nabubuhay sa takot at pagdududa, na laging nag-aalala kung sila ba ay sapat na mabuti upang maligtas. Ngunit ang ating teksto ngayong binasa, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa ating pagiging mabuti. Purihin ng Diyos. Ito ay tungkol sa biyaya at katotohanang dumating sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay tinanggap ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw ay perpekto, no? Kundi dahil si Kristo ay perpekto para sa iyo. Ang kautusan ay umahatol sa iyo. Ngunit kay Kristo, ang hatol na iyon ay napawi na. Grabe. Siya na nasa kandungan ng Ama ay nagpakilala sa Diyos hindi bilang isang malupit na hukom para sa mga nananampalataya, kundi bilang isang mapagmahal na Ama. Tayo ay may katiyakan dahil ang ating kaligtasan ay nakatayo sa matibay na pundasyon, ang persona at gawain ni Jesucristo na ating Panginoon. Kahit na tayo ay mahina, kahit na tayo ay madalas na nabibigo, ang Kanyang biyaya ay sapat. Ang Kanyang katotohanan ay hindi magbabago. Ikaapat,
Ito ay nagbibigay sa atin ng misyon. No? Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay hindi nakakakilala sa Diyos. Walang sino mang nakakita sa Diyos kailanman. Ang mga tao ay nangangapa sa kadiliman. Gumagawa ng kanilang mga sariling Diyos. Patuloy na itinatanggi na mayroong Diyos. Ngunit si Jesucristo, mga kapatid, si Jesucristo ang tanging kapahayagan ng Diyos. Kaya nga tayo na tagasunod niya ay may pananagutang ipahayag siya sa mundo. Ang ebanghelyo ay hindi dapat itinatago. Ito ay dapat ibinabahagi. Ang patotoo ni Juan Bautista ay isang halimbawa, isang magandang halimbawa sa atin. Si Juan Bautista, siya ay sumigaw. Ipinahayag niya si Jesus sa lahat, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga lugar, katrabaho, komunidad. Tayo ay mga saksi. Hindi natin kayang iligtas ang sino man. No? Hindi natin kayang iligtas ang sino man, mga kapatid. Ngunit, maaari nating ituro si Jesus sa kanila. Si Jesus na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ang misyon ng iglesia hindi upang itayo ang ating sariling kaharian, kundi upang ipahalam sa lahat ng bansa ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos kay Kristo. At sa ikahuli, ito ay nagtuturo sa atin na mamuhay sa liwanag ng ating pagkakakilanlan. Kung tayo ay tumanggap ng biyaya na sinundan na pa ng ibang biyaya, dapat din tayo maging instrumento ng biyaya sa iba. Kung si Kristo ay puspos ng biyaya at katotohanan at tayo ay nasa Kanya, dapat nating pagsikapan sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu na ipamuhay ang biyaya at katotohanan sa ating mga relasyon. Ang biyaya ng pagpapatawad, kabaitan, pagtitiis sa iba, kahit na hindi sa kanila ito nararapat. Dahil ganyan ang ginawa rin ng Diyos sa atin. Ang katotohanang namumuhay na may integridad, katapatan, kapakumbabaan at pagsunod sa salita ng Diyos. Huwag po natin paghihiwalayin ng dalawang ito, mga kapatid. Maging totoo tayo sa ating pag-ibig at maging maibigin tayo sa pagsasabi ng katotohanan. Ito ang tanda ng isang matured na Kristiyano. At sa ating pagtatapos, nais kong ituon muli ang inyong mga mata kay Jesucristo. Sa ating mga talatang nabasa, siya ay pinakita sa atin sa kanyang walang katulad na kagandahan. Siya ang walang hanggang salita na naging tao. Siya ang tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Siya ang isa na nauna sa lahat, ang bukal ng walang katapusang biyaya. Siya ang katuparan ng kautusan, ang nagdadala ng biyaya at katotohanan. Siya ang ating tanging kapahayagan. Siya ang tanging kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, sa gitna ng ating mga kabiguan, sa gitna ng ating pakikipagbaka, muli at muli nating ibaling ang ating Panginoong, ang ating paningin kay Jesus, mga kapatid. Ibaling natin ang ating mga mata sa natatanging anak ng Diyos. Sa Kanya ang Diyos ay sumasa atin. Sa Kanya tayo ay tumatanggap ng biyayang walang katapusan. Sa Kanya ang Diyos ay lubos na nakilala. Purihin ang Diyos para sa Kanyang hindi masayod na kaloob.
Ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin. Ang biyaya at katotohanan ay dumating. Siya ang ating Emmanuel. Siya ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Sa Kanya, tayo ay puspos, kumpleto, at ligtas magpakailanman. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo manalangin. Aming Amang Banal na nasa langit, makapangyarihan sa lahat, O Diyos, salamat sa iyong salita na nagpahayag sa amin ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Yesus, salamat sa pagkakatawang tao mo. Salamat dahil iniwan mo ang kaluwalhatian ng langit upang maging tao at tumahang kasama namin. Salamat dahil sa iyo ang biyaya at katotohanan ay nagtagpo. Salamat dahil sa iyo kami ay tumatanggap ng biyayang sinundan pa ng ibang biyaya. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay sa liwanag ng mga katotohanan ito. Tulungan mo kaming hanapin ang Diyos sa tamang lugar. Nasa iyo lang namin matatagpuan ang aming Panginoong Hesukristo. Palayain mo kami sa pagkaalipin at dalhin mo kami sa kalayaan ng Ebanghelyo. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang walang katapusang daloy ng iyong biyaya sa aming mga buhay sa pang-araw-araw sa bawat sandali. Gawin mo kaming mga tinig at saksi na nagtuturo sa iyo, hindi sa aming sarili, Panginoon. At dahil kami sa iyo ay malalim na may pagsamba sa iyo, O Diyos, na nagkatawang tao. Tunay na Diyos, tunay na Diyos, tunay na tao. Panginoon naming Hesukristo, Ikaw ang aming tanging pag-asa. Ikaw ang aming tanging kaligtasan. Ikaw ang aming tanging katuwiran. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, ngayon at magpakailanman. O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa inyo, na may pasasalamat ng lubos. Sa pangalan ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.